Hello mga idol! Tara at ipagpatuloy na natin ang kwento ni Yosong. Sa pagpapatuloy, sa nakaraan buhay ni Yosong sa isang palengke sa kalye habang tinitignan ni Master Honjin ang The Five Warlords of the Monkey na libro, ayon sa kanya na ang pinakamalakas na Demon Slayer ng Alliance ay lumipat bilang 5 loyal na hukbo ni Chunma, di siya makapaniwala na nagawang abandonahin ng mga ito ang kanilang mga tauhan ng ganon-ganon lang. Ayon naman kay Yosong na sigurado siya na kasama ng mga ito ang kanilang mga pamilya, dismayado naman si Master Honjin na kung ang pamilya lang ba nila ang mahalaga sa kanila, paano ang mga kaalyado na kanilang tinalikuran at ang mga kaibigan ng mga kaalyado na iyon, paano naman ang pamilya ng kaalyado nila, subalit ang tugon naman ni Yosong na ikaw ang nagturo sa akin na hindi natin may iligtas ang lahat, depensa naman ni Master Honjin. Ang mga salitang iyon ay para lamang sa mga taong sinubukan ng kanilang makakaya, ang mga taksil na iyon ay hindi man lang lumaban, ang ginawa lang nila ay mag-usap bago nila iwan ang kanilang posisyon, at habang umiinom ng alak ay pahabol pa nito na tanging ang mga mas mababang opisyal at sundalo ang nagsisikap na lumaban. Ibinato ni Master Honjin ang isang libro kay Yosong na kinagulat naman ito. Ayon kay Master Honjin, nabasahin at alamin mabuti ni Yosong ang tungkol sa mga duwag na Five Monkey, itong libro na ito ay isinulat ng dating pinakamalakas na mandirigma ng legal na Pakseian na si Geum Namgum, at ang 4 na iba pang mga taksil sa alyansa. Ang libro ay tumutukoy tungkol sa kung sino sila, ang kanilang nakaraan at kasalukuyan gayon din ang kanilang mga pagsusumikap sa hinaharap. Nakabalat kayo ito bilang simpleng teksto, ngunit ito ay idinisenyo upang maging isang babala pati na rin ang pagmamalaki tungkol sa Five Warlords ni Chunma. Habang nasa kalagitnaan ng maraming mga mamamayan, ay nag-uusap-usap ang mga tao doon na naririnig nila Yosong at Master Honjin. Ayon sa mga tao na kung nabasa na ba ang librong ito, sinasabi nito na ang sinumang sumali sa Chunma ay makakatanggap ng hindi kapani-paniwalang elixir. Ayon naman sa isa na ang balita nito na pinaulanan nila ng magagandang babae kung sasali ka sa kanila, narinig pa nila Yosong na may nagsabi na ang namumunod sa lungsod nila ay tila lumipat na ng panig at kumampi na sa demonic cult. Seryosong sinabi ni Master Honjin kay Yosong na mukhang malala na ang sitwasyon ng bansang Junguan ngayon. Ayon pa sa kanya na ang krisis na ito ay hindi dulot ng kawalan ng kakayahan ng bagong Merem High Lord ni ng mga Demolisher ni Chunma. Lahat ng ito ay dahil sa Five Monkey na traidor na nangunguna ngayon sa pag-atake laban sa kanila. Seryosong sinabi ni Master Honjin na bukas ay ang residual troops ay maglulungsad ng atake sa mga Five Monkeys. Sa susunod na araw ay makikita natin ang maraming puntod ng mga mandirigma, habang malungkot na pinagmamasdan ni Yosong ang mga puntod ng mga kasamahan niya ay nakaligtas siya sa digmaan ng dahil lamang sa swerte. Ang tanging nagawa niya na lang ay ang magbuhos ng napakamurang alak sa puntod ng kanyang master na si Honjin. Wala siyang magawa ng mga panahon na iyon, ang tanging magagawa niya lang ay ang punitin ng bawat pahina ng tungkol sa Five Warlords of the Monkey, at kainin ang mga ito para maiukit sa kanyang memorya ang bawat titik ng teksto na tungkol sa kanila. Ang nakakabahalang pangyayari na nakasulat sa The Five Warlords of the Monkey, isa sa mga pangyayaring naging dahilan kung bakit lumakas at gumaling bilang mandirigma ang 5 taksil ay nangyari sa panahon ng pagbasak ng nyebe ngayong taon. Isa lang ang pumasok sa isip ni Yosong nang mabawi nito ang mga nakaraan niyang alaala, at ito ay nakawin ang magagandang oportunidad na dapat ay mapupunta sa 5 traidor ng alyansa. Habang nakakuyom ang kamay ay pinanggako niya na nanakawin niya ang lahat ng kakaibang pangyayari na dapat ay matatanggap ng 5 traidor ng alyansa para lumakas. Nagpatuloy na si Yosong sa paglalakbay kahit pa bumubuhos ang malakas na snow. Sa lugar ng Hungan Hanjong City ng Siemso, may isang lalaki na nagtaka kung anong tinatanong sa kanya. Ayon kay Yosong na gusto niya pumunta sa daungan ng Noju sa Guangdong City. Subalit nagagalit na sinabi ng lalaki na bakit gugustuhan ni Yosong na pumunta sa Guangdong sa ganitong kasamang panahon kung saan ay malakas ang pagpatak ng mga snow. Pinagtabuyan ng lalaki si Yosong habang sinasabi na huwag siya idamay sa ninanais na paglalakbay na pwede ikasawi ng kanilang mga buhay. Ayon pa sa lalaki na sino naman ang gugustuhan na maglakbay papuntang Guangdong habang may malakas na snow, napapabuntong hininga na lang si Yosong habang iniisip niya na ang lahat ng bagon at karawahe na pinuntahan niya ay pinagtabuyan lamang siya.
Sinubukan niya din ang isang magsasaka na may kalisya na hila-hila ng kalabaw, subalit ang tugon lang sa kanya na kung ang kalabaw niya ang gagamitin nito papuntang Guangdong ay baka sa tag-init na ito makakabalik sa sobrang bagal ng kalabaw niya. Pahabol pa ng magsasaka na payag siya ipahiram kay Yosong ang kalabaw niya, subalit ang kapalit nito ay si Yosong ang magtatanim ng palay sa panahon ng tag-init. Ngumiti na lang si Yosong at nagpasalamat na lang sa matanda, subalit hindi na niya gusto na gamitin pa ang kalabaw nito, sapagkat kung sa tag-init pa siya makakabalik ay hindi siya makakapasok sa Higher Institute of Merem. Nagpatuloy na si Yosong sa paglalakbay, ayon pa sa kanya na siguro ay mas mabilis pa siya makakapunta sa Guangdong habang naglalakad na parang itik, kaysa sa sumakay siya sa kalabaw. Biglang may lumabas na sudden mission at ito ay ang paglalakad papuntang Nojo ng 1,000,000 na lakad. Dapat ito ay gawin ng naglalakad na parang itik. Habang binabasa ay nagtataka na lang si Yosong sa nakikita niya, na dismaya siya sa binigay na mission sa kanya. Ang oras ay tila mas mabilis sa panahon ng taglamig, lalo na sa panahon ng malupit na pagbuhos ng snow ngayong taon. Tila mas mabilis ang oras para sa mga tao na walang ginagawa sa lamig, at sa mga taong nagsusumikap na mapabuti ang kanilang sarili sa malupit na panahon. Isang buwan na ang lumipas mula noong unang snow, ang kabuuan ni Junguan ay inilibing sa ilalim ng bagyo ng yelo. Ilang kilometro mula sa Jeongju, ang pangunahing lungsod ng Hanem, may nakalatag na kuta na piling iilan lamang ang pinapayagang makapasok. Ang kuta na iyon ay walang iba kundi ang Merem Alliance Headquarters. Napuno ng maraming templo at gusali ang punong tanggapan. Sa ibabaw ng Mahavira Hall, ang pinakamalaking templo sa kanilang lahat. Ayon sa isang lalaki na nasa taas ng bubong ay minsan-minsan humihinto ang pag-snow, pero ngayon lang nangyari na hindi tumitigil ang pagbuhos ng snow na magpapahirap sa mga taong nagwawalis nito. Gayunpaman ay napakaganda pa din ng tanawin kahit papano. May isang tao na nagtanong kung ang dahilan ba kaya nasa bubong ito kaysa sa loob ng opisina niya ay dahil sa ganda ng tanawin. Tumalon pataas ng bubong ang taong nagtatanong sa lalaki, habang sinasabi nito na wala naman nagbago sa lugar na ito, kaparehong-kapareho pa din ang lugar nung panahon na umalis siya. Ang tao palang nasa bubong ay ang Merem High Lord. Tumatawa ito habang sinasabi na ang kagandahan ng lugar ay nagpapatunay lang na magaling na arkitekto ang kanyang master. Ang taong kausap pala ni Merem High Lord ay si Master Bongnam. Ayon kay Merem High Lord na kung gusto ni Master Bongnam na makapansin ng pagbabago dito, mangyaring tumingin ito sa kanya sa halip. Tinignan ni Master Bongnam si Merem High Lord at pinagmasdan niya ito, sabay tumawa ng malakas habang sinasabi na tama ito. Malaki na nga ang pinagbago ni Merem High Lord. Una nitong nakilala si Merem High Lord bilang isang batang sumisinghot ng sipon, ngunit ngayon ay nagsisimula na rin itong tumanda tulad niya. Ang bilis ng panahon, napapatawa na lang si Merem High Lord sa narinig niya. Ayon kay Master Bongnam na hindi niya inakala na ang isang pasaway na walang ginawa kundi ang maghanap ng gulo sa Higher Institute ay magiging isang High Lord ng mga templo dito. Ayon naman kay Merem High Lord na si Master Bongnam Peren ang nag-iisang Merem High Lord para sa kanya. Nakangiti na sinabi ni Master Bongnam na ang oras niya bilang High Lord ay matagal nang lumipas, napakatagal na nung nagretiro siya, sa ngayon ay isa na lamang siya mapagkumbaba na master nito. Tinanong ni Merem High Lord kung bakit bumaba sa pwesto si Master Bongnam kahit na may kakayahan pa ito para mamuno. Hanggang ngayon ay hindi pa din niya maintindihan ang rason. Ang tugon naman ni Master Bongnam ay ang pagbuo ng karera bilang High Lord ay mas mahalaga kaysa sa aktwal na pagiging isa. Siya ay nasa isang napaka-komportableng posisyon bilang ex-Merem High Lord sa humigit kumulang 30 taon pa ng serbisyo, kung kaya't isa kang kakilakilabot na Daisy Polo para ibalik ang iyong retiradong master sa labanang tulad nito. Tumatawa na humihingi ng kapatawaran si Merem High Lord. Ayon naman kay Master Bongnam na hindi na kailangang humingi ng tawad ito, para sabihin sa kanya ang totoo. Ang ninanais niya ay matupad ang hiling niya na maging isang pataba ng Merem tulad nitong Snow, sa halip na maglaho na lamang tulad ng mga ulap. Kaya binabalak niya naman talaga bumalik sa Junguan bago matapos ang oras niya sa mundo. Nag-enjoy din siya sa CMSO dahil kay Merem High Lord. Ayon naman kay Merem High Lord na ang pagsusulit sa CMSO ang pinaka-interesadong nangyari sa lahat. Sumang-ayon naman si
si Master Bongnam at sinabi niya na narinig niya na ang nanalo sa Dragon Phoenix exam na si Yosong ay umalis sa Soan. Tumatawa na sinasabi ni Merem Highlord na mukhang hinanap ni Master Bongnam si Yosong. Sinabi niya din na pumunta si Yosong sa Timog. Ayon naman kay Master Bongnam na sa wakas ay nakaisip ng paraan ang walang alam na pangahas na bata na iyon para maiwasan ang pagkalipol ng bansang Junguan. Nataka si Merem Highlord sa narinig niya. Ayon pa kay Master Bongnam na ang simpleng tao na tulad ni Yosong ay isa lang ang magagawa. Tinanong ni Merem Highlord kung ano yun. Ayon naman kay Master Bongnam na ang tulad ni Yosong ay isang taong simple kung mag-isip at paniguradong magsusumikap lang ito. Sa kabilang banda ay makikita natin ang sobrang hingal ni Yosong habang patuloy na naglalakbay na parang isang itik. Ayon sa kanya ay halos isang buwan na nung umalis siya sa CMSO. Sa ngayon ay nakaka-211,124 na hakbang pa lang siya. Makalipas ang ilang linggo ay nakalagpas na siya sa lugar ng Hobak at Honem. Ang nagawa na niyang hakbang ay 527,447 na hakbang. Patuloy din ang pagtaas ng mga stats niya habang naglalakbay ng tulad ng isang itik. Makalipas pa ang isang buwan nung nakarating na siya sa Guangdong ay naka-884,210 na hakbang na siya. At sa wakas nang nakarating na siya sa dulo ng Guangdong ay napagtagumpayan na niya ang 1,000,000 na hakbang. Lumabas ang notification na natapos niya ang mission. Sa wakas ay nakarating na si Yosong sa daungan ng Noju. Tinignan ni Yosong ang notification na natapos na niya ang mission. Tinatanong siya nito kung gusto niya ba isuot ang titulo na Master of Dog Walking. Habang pagod na pagod pa ay pinindot niya ang yes at nasuot na niya ang titulo na Master of Dog Walking. Sa pagsuot nito ay tumaas ng 10% ang attack speed niya kapag naglalakad ng parang itik, gayon din sa movement speed niya, at stats niya tumaas din ng 10% kapag nakapang-itik na lakad siya. Dismayado na lang si Yosong sa mga nakita niya, hindi niya matanggap na naglakad siya ng parang itik ng ganto kalayo. Anong silbi ng bonus kung nagagamit lang ito kapag nakasquat siya? Naawa na lang siya sa sarili niya sa mga pinagdaanan niya para matapos ang mission. Subalit kahit papano ay nakarating pa rin siya sa pinakatimog na bahagi ng lupain. Ngayon ang pinakaproblema naman ay paano siya makakapunta sa isla ng Henam. Maraming mga bangka ang nasa paligid subalit ito ang kauna-unahan niyang makapunta sa Guangdong. Gayunpaman ay parang halos walang tao ang nasa paligid dito. Hindi rin siya marunong magpaandar ng bangka at wala ding tao na pwede magmaneho nito sa kanya. Medyo bumuti ang panahon kamakailan, ngunit bumubuhos pa rin ang snow. Siguro iyon ang dahilan kung bakit walang tao dito. Subalit biglang may nakita si Yosong na isang tao na papaakyat galing sa dagat. Agaran niya naman itong tinawag at tinanong niya kung may bangka ba na papunta sa Henam sa lugar na ito. Subalit ang tugon lang ng lalaki na walang bangka ang gugustuhan na pumunta sa Henam sa gantong panahon. Habang pinagmamasdan ni Yosong ang dalawang tao ay namomoblema siya sapagkat ang dalawang ito lang ang nandito sa lugar na ito. Parehas din sila ayaw pumunta sa isla ng Henam. Subalit tumalon si Yosong papalapit sa isang lalaki at sinabihan niya ito na handa siya magbayad ng malaking halaga para sa paglalakbay. Nagulat ang lalaki sa nakita niya. Tinanong nito si Yosong kung isa ba siyang mandirigma ng Merem. Bakit hindi na lang daw nito gamitin ang martial art ni Yosong para makapunta sa Henam. Ayon naman sa isang lalaki na ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang lagay ng panahon na ganito kalala sa 40 taon niyang paglalayag. Kung gusto daw ni Yosong ang mamatay ay pumunta siya mag-isa doon sa Henam. Ayon naman kay Yosong na hindi pa siya ganoon kagaling sa martial art na kaya ng maglakad sa tubig. Ayon naman sa isang lalaki na ang daanan ng tubig sa Henam ay palaging masama, ngunit ito ay mas masahol pa kamakailan. Paano na lang kung ikamati nito ang pagpunta doon? Dismayado naman si Yosong na iniisip na nagpakahirap siya maglakad na parang itik sa loob ng ilang buwan tapos mapipigilan lang pala siya ng dagat. Mapang-asar naman na sinabi ng isang lalaki na kung bakit hindi na lang daw ni Yosong subukan ang languyin ito kung nagmamadali ito. Nang aasar din na sinabi ng isa pang lalaki na mukhang magandang paraan iyon at saka ang balita niya na ang lamig ng tubig ay nakakabuti sa katawan ng tao. Biglang nagulat si Yosong sa mungkahi ng mga mangingisda. Hindi niya naisip ang paraan na yon, nagpasalamat siya sa mga mangingisda. Ayon pa sa kanya na mukhang mas makakatipid pa siya ng pera sa mga mungkahi ng mga ito.
na pinagtaka naman ng dalawa ang narinig nila kay Yosong, biglang susulong na si Yosong, habang sinasabi na kailangan niya din naman ng ehersisyo sa itaas na bahagi ng katawan niya, habang nagulat at pinipigilan naman siya ng mga mangingisda sa binabalak ni Yosong na paglangoy papuntang isla ng Henam, hanggang sa pabagsak na siya sa tubig, at sa paglubog niya ay nag-activate na ang martial art niya pagdating sa paglangoy. Sinabi ng isang lalaki na ang may kasalan kapag namatay ang bata na iyon ay ang katabi niyang lalaki, ayon naman sa isa na kahit ito ay nagsabi din naman na lumangoy din yung bata. Sa ilalim ng dagat ay may isda na nagulat sa nakikita niya, biglang dumaan si Yosong ng mabilis na kinagulantang ng isda. Nagpatuloy si Yosong sa paglangoy at makikita natin ang bilis niya na halos malagpasan niya pa ang mga bangka. Sa ngayon ay level 1 pa lang ang swimming ability niya, ang current status nito ay baguhan pa lang sa paglangoy, hindi makapaniwala si Yosong na ang paglangoy ay maituturing na rin na isang martial arts technique, sobrang maganda ang naibibigay ng sistema niya sa kanya. Biglang nag-level up ang swimming ability niya, sa ngayon ay level 2 na ito, napagtanto ni Yosong ang bilis ng pagtaas ng level niya habang nasa kalagitnaan ng paglangoy, subalit biglang naubusan na siya ng hangin kaya minabuti niya muna umahan at huminga, masaya siya sa tinatagal na niya sa ilalim ng tubig, pag magpatuloy pa siya hanggang makapunta sa isla ay sigurado na mas mag-i-improve ang kakayahan niya. Habang nagpapahinga ay nakita siya ng dalawang mangingisda, masaya ang mga ito na buhay pa ang ating bida, tinanong din siya kung okay lang siya, sa ngayon ay 20 meters lang pala ang nalangoy ni Yosong, kaya nadismaya siya. Sa kabilang banda sa templo ng Merem High Lord ay patuloy na nag-uusap ang dalawang magmaster, ayon kay Master Bongnam na kilala niya si Yosong, sigurado na hindi ito pipili ng madaling daan kahit sa ganitong panahon, ang matigas na ulo na bata na iyon ay panigurado na maghahanap pa iyon ng paraan para sa iba pang hamon, ayon naman kay Merem High Lord na mukhang sobra-sobra naman na daw ang sinasabi ni Master Bongnam, napanood na niya ang performance ni Yosong sa CMSO subalit ang maglakad ng parang itik hanggang sa makarating sa Guangdong ay napaka-imposible na, subalit sinabi naman ni Master Bongnam na ilang beses na niya sinabi na hindi basta-basta ang bata na iyon, sobrang naiiba siya sa lahat ng nakilala niya, para sa kanya na hindi lang paglalakbay ng parang itik matatapos ang kalokohan ni Yosong, sigurado siya na baka lumangoy din ito papunta sa isla. Sa kabilang banda ay patuloy na lumalangoy si Yosong, patuloy din ang pagtaas ng stats niya, lalo na ang vitality nito. Napagtanto ni Yosong na nararamdaman na niya na parang isang tunay na teknik na talaga ang paglalangoy niya, sa ngayon ay mas nararamdaman niya na mas mabilis na siya, masaya ito sapagkat kahit sa ilalim ng tubig ay patuloy pa din ang pag-unlad ng kakayahan niya ng walang katapusan. Patuloy na tumatawa si Merem High Lord, para sa kanya na magaling peren magpatawa ang master niya, hanggang ngayon ang akala nito ay nagloloko lang si Master Bongnam sa mga sinasabi niya, ayon kay Master Bongnam na hindi siya nagbibiro, kaya niya mapatunayan ang mga sinasabi niya tungkol kay Yosong. Sa lugar ng isla ng Henam ay may dalawang matanda na nag-uusap, ayon sa isang matanda na hindi niya akalain na makakakita siya ng snow sa Henam, ayon naman sa isa na ang panahon ngayon ay mapangahas, ayon sa kanya na kahit kailan ay hindi niya pa naranasan ang gantong lamig dito sa lugar na ito, ang dahilan lang kung bakit siya napilitan lumabas ng bahay ay sa kadahilanan na nagugutom na siya. Tumatawa na sinasabi naman ng isang matanda na kahit papano naman ay mas maayos na ang panahon ngayon, hindi tulad ng mga nakaraan na kahit na nasa loob ng tahanan ay ramdam pa din ang lamig. Ayon naman sa isang matanda na ang rason lang naman talaga kaya siya ngayon nasa labas at nambibinwit ng isda ay sa kadahilanan na nagugutom na siya. Biglang nagtaka ang isang matanda sa nakikita niya, ayon dito na kung isang tao ba ang nakikita niya na nasa gitna ng karagatan, hindi naman ito pinansin ng isang matanda sapagkat para sa kanya ay napaka-imposible naman iyon, subalit nang nilinggan na niya ito ay nagulat din siya, napamura na lang ito nang makita niya ang bilis ng paglangoy ni Yosong, ayon sa kanya na tama nga ang kaibigan niya, isa nga itong tao, hanggang sa nakarating na si Yosong sa isla ng Henam, at habang nakahiga at nagpapahinga ay hindi siya makapaniwala na kinaya niya talagang makapunta sa isla sa pamamagitan ng paglangoy sa dagat.
Habang pinagmamasdan niya ang bundok na pinanggalingan niya ay napapasabi na lang siya na muntik na siya mamatay ng ilang beses dahil sa lamig ng tubig. Halos hindi din siya makahinga dahil sa mga tubig na pumapasok sa ilong niya, pati na din ang pabigla-biglang paglakas ng alon na halos tanggihan siya palagi pabalik. Napagtanto niya na kailangan niya pa magsanay ng mabuti. Ang tunay na master ay sigurado na nilalakad na lang ang karagatan. Aminado siya na hindi siya makakapunta dito kung hindi dahil sa bagong niyang abilidad sa paglangoy, pati na rin sa pagtaas ng kanyang vitality. Sa ngayon ay level 25 na si Yosong, tumaas ng 5 ang level niya nang nag-umpisa siya maglakbay papunta sa isla ng Henam, tumaas din ng 1 ang edad niya. Habang pinagmamasdan ng status niya ay napagtanto niya na worth it ang mga pagsusumikap niya sa kadahilanan na malaki ang nilakas niya sa loob lang ng ilang buwan, biglang naramdaman na ni Yosong ang lamig na halos ikatulo ng sipon nito, sa ngayon ay kailangan na niya magpalit ng damit at kunin ito sa inventory nito. Habang naglalakad ay napansin ni Yosong na ganito pala ang style ng mga building sa Henam. Nagtataka si Yosong kung bakit tinitignan siya ng mga tao, ayon sa isang matanda kung multo ba ang ating bida, ayon naman sa isa na mukhang normal na binata lang naman ito, habang naglalakad si Yosong ay sinasabihan niya ang mga matatanda na wag na lang siya pansinin, isa lamang siyang baliw na dumadaan. Habang patuloy lang si Yosong sa paglalakad, ay pinapanood siya ng mga matatanda, biglang tinawag siya ng isa sa mga ito, tinanong siya kung naglakbay ba si Yosong papunta dito ng ganitong panahon, na sinang-ayon na naman ni Yosong, ayon sa isang matanda na mukhang tama nga na baliw nga ang binata na ito. Tumango-tango na lang ang isang matanda, tinanong siya ulit kung paano naman ito nakapunta dito sa isla, ayon naman kay Yosong na lumangoy lang siya, sinabi ng matanda sa katabi niya na talagang baliw nga ang binata na ito, nagtataka na lang si Yosong sa kinikilos ng mga matanda sa harap niya. Niyaya ng isang matanda si Yosong na magpahinga muna malapit sa may apoy sapagkat alam nila na nahirapan ito sa pagpunta sa isla na ito, mapang-asar naman na sinabi ni Yosong na kung paano kapag tunay siya na multo, sabi naman ng matanda na pwede din naman magpahinga ito kahit pa isa siyang multo, ayon sa matanda na kahit mga multo ay nagpapahinga din muna bago pumunta sa langit, wala na lang masabi si Yosong sa mga sinabi ng matanda, nagbigay galang siya at tinanggap ang alok ng mga ito. Habang nagpapainit sa apoy ay tinanong siya ng isang matanda na kung ito lang ba ang kauna-unahan ni Yosong na makapunta sa isla ng Henam. Sumang-ayon naman si Yosong at sinabi niya na first time niya sa isla na ito. Tinanong siya ng isang matanda kung saan naman ang punta niya sa isla na ito. Sinagot ni Yosong na papunta siya sa bundok ng Jade. Tinanong siya ng matanda kung saan naman ang lugar na iyon. Sabi naman ng isa na kung alam niya ba ang Mount Oji at Yomo Summit. Ang mga nakatira sa lugar ng Junguan ay tinatawag itong bundok ng Jade. Habang nagpapahinga ay naiisip ni Yosong na ang bundok ng Jade, ang tuktok nito ay guguho sa kadahilan sa buwan ng patuloy at walang tigil na pag-snow. Sinabi ng isang matanda na hindi niya man alam ang rason kung bakit pupunta si Yosong sa lugar na iyon, subalit ang pasukan sa buong lugar ay ipinagbabawal sa ngayon, na bahala si Yosong sa mga nalaman niya. Tinanong niya ang matanda kung bakit pinagbabawal pagpasok doon, ayon naman sa matanda na obvious naman ang dahilan sapagkat masyadong delikado ang matatarik na bundok na iyon para umakyat sa ganitong panahon, ayon naman sa isang matanda na ang bundok ng Jade ay mas malaki pa kaysa sa 5 malalaking bundok ng Junguan, napangiti si Yosong sa nalaman niya, ngayon ay sigurado na siya na tama ang pinuntahan niya sapagkat ang mataas na bundok ay kilala na may mataas na kalidad na jade. Ayon naman sa matanda na sinasabi niya lang ito dahil mukha kang disenteng binata, huwag mong ilagay sa panganib ang iyong buhay kung ano man ito, nakangiti na sinabi ni Yosong na hindi siya pupunta sa lugar na ito kung takot siya mamatay. Sinabi ni Yosong na mas okay na ang pakiramdam niya ngayon, kaya aalis na siya para maghanda para pumunta sa bundok. Wala na lang masabi ang mga matatanda sa tigas ng ulo ni Yosong. Nakangiti na sinabi ng matanda na sana ay makahanap si Yosong ng isang napakalaking engranding jade na magpapasaya sa kanya. Ayon naman sa isang matanda na kumuha si Yosong ng isang mapangahas na jade na hindi pa nakikita ng sino man, masaya si Yosong sa mga narinig niya, magalang na nagpasalamat siya sa mga matatanda. Sa isip-isip ni Yosong na ang Jade of Disorder ay talagang angkop sa paglalarawang iyon, ito ang batong hiyas na naging dahilan para mapabilang si Pyongwide, na isa sa mga traidor ng Monkey, para mabansagan na Ghost Archer ng Henam, sa kabila ng kanyang pinagmulan bilang isang swordsman ng Henam sect.
Ang pangunahing sangkap ng pana at espada ng kaguluhan ay ang Jade of Disorder. Hindi niya alam kung gaano ito naging pinakadakilang mamamana at espada sa panahon na iyon. Hindi rin siya lubos na nagtitiwala sa aklat ng Five Warlords of the Monkey, ngunit ito ay isa sa 10 mythical weapon ng Junguan, at ang pagkatuklas nito ay nagpapasok sa mga sekta ng Henam para mapabilang sa 9 sects. Habang papaalis na ay nasa isip niya na dapat ay mahanap niya at makuha ang Jade of Disorder, bago pa man magkaroon ng pagkakataon makuha ito ng isang traidor, at habang papaalis na siya ay biglang may pumasok sa isip niya, tinanong niya ang mga matatanda kung saan matatagpuan ang Henam Alliance Department sapagkat kailangan niya muna kumuha ng personality interview para makapasok sa Higher Institute of Murem.